Salamat sa Lord sa pagkakataon na binigay niya. Grabe mga ilang years, years? Hindi, matagal-tagal din. Pero ayun nga, anong batalya mo? Uy, wait lang. Kaya ko. Ayan. So ayun, gusto ko lang i-share yung um, gaano ka intentional yung Lord sa buhay natin. Yung main verse natin matatagpuan sa Romans 8:28. Alam, praise. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ayan. So, thank you, Taya. So, yung pag-uusapan natin dito, yung about kay Moses. Yung life, hindi literal na buong history ni Moses. Yung lang, yung kasi before, hindi ko naman talaga alam yung anong history ni Moses. Ang alam ko lang, ginamit siya ng Lord para siya yung mag-deliver ng Israelites sa pagkaalipin sa Ehipto, di ba? Siya yung magdadala sa kanila sa promised land. Yun na yung alam ko. And yung napanood ko before sa mga superbook na pinaanod siya, yung mga ganun. Yun yung alam ko. Kaya alam ko na si Moses, lumaki siya sa Egypt. So, yun. But, yun nga, nadagdagan na naman yung alam ko. So, nakapatay pala siya. Yan. Wow. So, yung context lang sa Exodus 2:11 to 12 and hanggang 15. Yan. Pabasa tayo. Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita niya ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo. Tumingin-tingin siya sa paligid nang wala siyang makitang tao, pinatay niya ang Ehipsyo at tinabunan ito ng buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang dalawang Hebreyong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, "Bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreo? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo?" Tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito at noon niya nabatid na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo. Nakarating ang balita kay Faraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises. Ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Midian. Pagdating sa Midian, naupo siya sa tabi ng isang balon. Ayan. So, thank you, Thea. So, ayun. So, for summary, si Moses, lumaki siya sa palasyo ng Paraon. 'Di ba? Pero alam niya na nakakaiba siya sa mga Ehipto. So, lumaki siya doon kasi nga 'di ba, nung pinaanod siya, nakuha siya nung anak nung Paraon. And there, na lumaki siya doon sa Egypt. And lumabas siya, nakita niya yung kalahi niya sinasaktan ng Ehipto. So nung gumabi, tumitingin-tingin siya sa paligid niya. And there, pinatay niya yung and nung kinabukasan na naman, nag-away naman yung dalawang Hebrew this time. And tinanong niya, ba't kayo nag-away? Away, yung ganun. And doon, nalaman niya na yung akala niyang walang nakakita, meron pala. And doon, na-expose na, yung ginawa niya, yung pinatay niya. And sabi natakot siya, diba, na kapag ito,
umabot sa papapatay siya. Which is, totoo naman, kasi nung umabot sa Paraon, ipapapatay si Moses, pero si Moses, pumunta na siya, he fled na sa Midian, isa tong desert. Ayan, so, unang point ko lang is, makikita nyo, yung first human instinct, hindi ko sasabihin na human nature kasi hindi naman ibig sabihin pinanganak ka, ganun ka na. Siguro, basic human instinct lang ng tao na kapag tayo nagkakamali or nakakagawa ng kasalanan, tinatakbuhan natin. No? Duwag ba tayo? Yun. Naduduwag tayo. Bakit? Kasi kapag kasalanan, may consequence. Diba? It's either consequence or kasi ang consequence hindi naman na maganda sa feelings eh. 'Di ba? Palagi ang masakit, pabigat, and we don't want that. 'Di ba? Kung immature lang tayo, hindi ayaw natin ng mga consequence sa mga ginawa natin. So, our first instinct is to run. 'Di ba? To run away. Na para bang walang nangyari, 'di ba? Ganon. So, si Moses nilagay niya kasi nakakumit siya ng kasalanan because nilagay na sa kamay na yung batas. Diba? Naawa siya dun sa kakalahi niya. So, parang family nito ganun. Tapos sinasaktan. So, yung niya, ipagtanggol. Diba? Nilalagay kasi natin sa kamay natin yung yung batas. And yun, nakapatay siya. So, nandun na siya sa tawag dito, sa Midian, doon, dala-dala ni, wait lang, bago tayo doon, di ba, nung binury ni Moses yung bangkay sa sand, so, yun, nag-conceal siya ng kasalanan, yun, and he thought he got away with it until it was exposed. Marami kasi sa atin, madaling gawin yung kasalanan kapag alam natin wala nakakita. No? And yun yung akala natin minsan, na wala nakakita. And ang mas mahirap kasi, ngayon, digital na yung kasalanan. Diba? Nare-record, na-screenshot, diba? And sometimes, ayun nga, so tinatakasan natin in a way na we block people, we unfriend people, yun yung mga digital runaway, mga moments natin. Ayun, so, and then, ngayon, meron tayong mga cancel culture, diba? Yung kapag nagkakasala, lalo na ngayon sa social media, pansin niyo yun, yung, may cancel, gano'n. Na kapag nagkasala to, hindi tayo nagpapatawad. Kina-cancel na yun, i-unfollow yan. Bakit for us, relevant yung cancel? Kasi, doon sila kumikita eh. So, pakiramdam natin na kapag in-unfollow ganun, so kina-cancel natin sila. Hindi tayo nag-give ng way para, alam mo yun, magpatawad. And, ang masakit doon, we Christians feel the need to engage, no? Na mag-cancel culture, nakikiisa tayo sa pagka-cancel. Ayun. So, una, si Moses, na-expose siya. And pagka-expose sa kanya, ang una niyang ginawa is, fleeing them. Yung, kumbaga, takasan yun, hindi hinarap. And yung pangalawa na agad. Wait lang. Ayun, so pangalawa, yung unresolved yesterdays. Meron tayong, time heals everything. Totoo ba? Hindi no, hindi. So, ayun, hindi lahat ng sugat nagagaling ng panahon. Yan. Paano ko nasabi? So, yun yung nangyari kay Moses. But, ayun nga, so, si Moses, 'di ba? Kasi kadalasan sa atin,
kapag ang ginagawa natin sa problema natin, hindi natin fini-face, tinatakbuhan natin kasi umaasa tayo na kapag tinakbuhan natin, magiging okay after ng panahon. Pero madalas, dahil hindi natin hinaharap, ilang taon na yung nakalipas, and kapag merong mga bagay na nakaka-trigger doon, nasasaktan pa rin tayo. Amen? So, ang nais ko lang is, ma-realize natin na si Moses, nung napunta siya sa Midian, akala niya okay na, ganun. Pero yung nangyari sa kanya, yung source ng pain, yung regret, tsaka identity crisis. Yung nandun siya, 'di ba, for 40 years. And si Moses din, 40 years din siya sa Egypt. So 40-40 pala to. Ayan. So 40 years siya doon. And then doon sa sa wilderness na yun, nagkaroon siya ng asawa and anak. And yung anak niya, pinangalanan niya, basta ang meaning nun, foreigner in a foreign land. So, naging outcast si Moses to the point na yung anak niya, yun yung meaning ng name. Diba? So, ayun. And sabi sa Proverbs 28:13, Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. ayan. So, yung whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. So nakita natin yung kahalagahan ng pag-amin sa kasalanan, and yung hindi natin tinatakasan yung mga kasalanan na nagagawa natin, just like Moses. Pero ayun nga, so for 40 years, Moses stayed in the desert. Ayan, so, and nung sa Exodus nga, yung tinawag ng Lord si Moses para pabalikin na sa Ehipto. No? Bumalik, ito yung sasabi kong unresolved yesterday, na hindi lahat ng sakit, ng kasalanan, ay nagagamot ng taon. Diba? Kasi imagine mo, 40 years na si Moses sa wilderness, and still, nung kinausap siya ng Lord, pumalik lahat ng niya. And naisip niya, hindi siya, kasi 'di ba, bakit daw siya? Nandun, lumabas lahat ng mga excuses ni Moses, bakit siya yung gagamitin ng Lord. Ayun. So, ayan. So, kapag ang isang kasalanan, or trauma, o pagkakamali ng nakaraan, like, kunwari, sa atin, nati-trigger tayo, maraming tao na nagko-collect ng mga kasalanan natin, and then eventually will use those mistake against you, 'di ba? So, pero ang Panginoon, hindi niya 'yun ginawa kay Moses. Hindi niya binalik yung nagawa ni Moses, 'di ba? Si Moses 'yun, yung nag-isip noon. And and yung pangatlo, yung God uses your past for good, not against you. Sabi nga sa Isaiah 43:25, Isaiah 43:25. Gayunman, ako ang Diyos na nagpatawad sa iyong mga kasalanan. Hindi ko na aalalahanin pa ang iyong mga kasalanan. Ayan. So, ang Lord, hindi niya gagamitin yung pagkakamali mo before. Para, alam mo yun,
He will not use your past mistakes against you. Rather, He will use it for your good, 'di ba? And bakit ko nasabi na intentional lang Lord? Lalo na pinakita niya with sa buhay ni Moses. Kasi sa 40 years na yun ni Moses sa wilderness, he thought na end na yun, nakatapusan na yun, and parusa yun ng Lord sa kanya. Amen. Na dahil sa ginawa niya, parusa yun. Pero sa 40 years na yun, na-navigate na yung place na yun, yung without knowing na gagamitin siya ng Panginoong Diyos. 'Di ba? And doon din sila mismo dadaan. And, sa atin kasi, para sa atin yung mga dark, yung kunwari, yung mga wilderness sa buhay natin, akala natin parusa yun ng Lord. Pero, ano pala siya? Preparation or training ground. Kaya, doon ko nakita na kung ano yung ginagawa mo ngayon could be a training ground. 'Di ba? Na hindi kasi question doon kung kaya ba ng Lord bigyan ka ng malalaking bagay. 'Di ba? May nag-example nga ng airplane eh. Hindi dito tanong kung kaya kang bigyan ng Lord ng eroplano. Ang tanong kasi doon, may parking ka ba? 'Di ba? So, ayun, ang ibig kong sabihin, hindi question dito kung kaya ka bang gamitin ng Lord for greater things. Ang ano doon, handa ka ba? And 40 years was long enough, no? Kung sa atin ba, grabe ka, 40 years na si Moses sa Egypt, so plus 40 years. So 80 years nag-start yung ano. So ang tagal, no? So ayun nga, ang ibig ko na sabihin, kung ano yung ngayon mo, it could be tinitrain ka na ng Lord, and we don't like trainings. Tama ba? Hindi ba, ayaw ba natin ng mga trainings? Minsan ayaw natin ng mga trainings eh. Pero ayun nga, so, si Moses, yung akala niya na parusa sa POV ng Lord, it was a training ground. And doon ko nakita na walang sinasayang ang Lord na panahon sa buhay natin. And, ayun, so, si Paraon versus God. So gustong ipapatay ni Paraon, 'di ba, si Moses nung nalaman niyang magkasala siya. Pero ang Diyos, nung kinausap niya si Moses through burning bush? Basta hindi man lang binanggit ng, bush. Yun, burning bush. Hindi man lang binanggit na pinatay niya yung Egyptians. So, no records of wrongs. And ayun. So, eto take note na nung time na tinawag ng Lord si Moses para bumalik sa Egypt. So, ibig sabihin, kahit alam ng Lord yung nakaraan ni Moses, hindi niya ito ginamit against him. And, ayun. And, kasi sa atin, madalas, isa sa nagpapa-paralyze sa atin na umoo sa Lord is yung mga nakaraan natin. We feel, kagaya ni Moses, nakikita natin yung pagiging disqualified ako. Ganon. Hindi tayo kagamit-gamit. But ayun, so, and also, hindi ginagamit ng Lord yung past mo. Ayun. So, ang kagaya ngayon, yun nga kagaya ng mga screenshot, diba? So, mga GC natin na kapag na-leak, ikaw yung pinakamaraming siniraan, diba? So, ang ngayon kasi, digital na yung mga kasalanan natin, and it's so easy to run, diba? Na umalis at hindi harapin yung mga kasalanan natin. Pero hindi ina-encourage na umalis ka, ganun. So, settle mo kung kaya. 'Di ba? Kasi hanggat iniiwasan mo yan,
time will come, kahit ilang taon na yung nakalipas, kapag nabibring up, it still hurts. Ayan. Wait lang. So, yung ano lang, sa ano naman, God is intentional. Yun. So, yung purpose ng mga 40 years. Di ba alam naman natin yung 40 years sa, um, doon, sa yung kinuha na ni Moses yung Israelites, tapos pumunta sa, dapat 11 days lang yun, but naging 40 years. So, yun. So, naging tatlong 40 to, 40. 40 years sa palasyo sa Ehipto. And, yun. So, bakit ko ba nasabi na intentional ang Panginoon? Because 40 years, and ito yung mga reason behind. Sa Acts 7:22, doon, yung palace education. Yun, na nakita, napag-aralan. Kasi si Moses, meron siyang nakapag-aral siya ng yung maganda. Yung tapos mga law, mga rules sa Egypt, na dahil nga lumaki siya sa palasyo, nabigyan siya nung pagkakataon na makapag-aral sa ganun. Hindi kagaya ng iba, 'di ba? So, parang nabuhay siyang prinsipe, ganun. And then, yan. So, si Moses, maganda yung buhay niya sa Egypt. But, he was, ayun nga, arrogant, and also, yung padalos-dalos ng desisyon, di ba, kaya nga niya pinatay yung ano. And also sa Midian naman, sa 40 years, kailangan basagin yung Egyptian pride, kasi kahit hindi siya Egyptian, hindi siya lahing Ehipto, doon siya lumaki eh. So, kung ano yung kinalakihan mo, magiging ganun ka. And so, naging ano siya, and binasag ng Lord yun through Midian Desert. Sa 40 years na nandun siya, natuto siyang magkaroon ng pasensya sa pamamagitan ng, kasi nag-aalaga siya ng mga sheep. So, naging shepherd si Moses. And then, sa promised land, yung 40 years, na dapat 11 years lang, pero naging 40 years. So, nakita natin na mahirap kasing alam mo yun, ilabas yung mga tao sa isang dark place na ikaw mismo hindi mo naman alam kung paano lumabas. So, sa Lord, ginamit niya yung 40 years ni Moses dun sa sa 40 years sa Midian para i-deliver yung Israel from Egypt. So, yung 40 years na yun, tawag doon. So, ang intentional lang kasi walang nasayang. Kasi for Moses nga, yun, tawag doon, ayun nga, parusa. Pero, yung akala niyang parusa, ginamit ng Lord for greater things. Ayun. So, and doon ko na-realize na the pain will still hurts until you found the purpose of it. So the moment na na-realize ni Moses why he had to go through the entire trajectory, so yung mistakes, 'di ba? Yung pagkawala ng power, yung mistake nga, so nawalan yun ng kapangyarihan to paralyze him. Kasi hindi literal na na-paralyze si Moses, pero at some point, he was paralyzed to obey God dahil nga palaging iniisip niya yung hindi siya deserving to be used by God. Kasi lagi niya nakikita na mahina siya sa pagsasalita. 'Di ba? Lagi natin nakikita yung bagay na hindi to pwede. Bakit? Kasi, lalo na ngayon, palagi pinipili yung best. Amen? And, doon ko nakita yung sinabi ng Lord na, grabe, totoo pala. Yung, wait lang. Saan na ba yun?
Yung sa Isaiah 55, 8 to 9, yung my thought or not your thought, diba? Na God could use kahit yung pinakang imposibleng tao. And sa human na pag-iisip, hindi yan gagamitin, di ba? Kasi, pero ginagamit ng Lord. Wala sa atin yun kung gagamitin niya ng Lord. And ayun. So, ano ba yan? And kagaya nga ng nangyari kay Joseph, na yung bagay na hindi maganda. 'Di ba sabi nga kanya sa main verse, and we know that in all things God works for the good of those who loved him, who have been called according to his purpose. All things work together for good. So lahat ng bagay nagkakalakip-lakip, even the good, the bad. So lahat 'yun ingredients for the purpose of God. And ayun, so hindi perfect yung buhay ni Moses, but still, ginamit siya ng Panginoong Diyos. And I realized na, ayun nga, sabi sa Genesis 50:20, you intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the savings of many lives. So, ayun. And naniniwala ako na kung ano yung sinimulan ng Lord sa buhay mo, tatapusin niya, tutulungan ka niyang matapos yun. And sinabi niya din, di ba, sa Philippians 1:6, Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Heso Kristo. and so sa English kasi merong finish eh. Sabi doon, he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. So ano naman ang sinimulan ng Lord sa buhay mo? And sometimes, kapag dumadaan yung mga wilderness sa buhay natin, we think na, dito na ata magtatapos yung mga ganun na hindi ka na gagamitin ng Lord. Marami kasi sa atin, we are defined by our past. Pero paulit-ulit sinasabi ng Lord, you are not. Na, kagayan yun. Saan ba yun? I am not what I have done, but what you've done for me. Paulit-ulit kasi ibabato sa'yo ng, ng mundo na, yung mga pagkakamali mo before, na, alam mo yun, para i-paralyze ka or para hindi mo gawin yung pinapagawa ng Lord. And hanggat may kapangyarihan yung past na yun sa atin, pwede kang maniwala eh. Pwedeng maging siya, gagapusin ka niya. At maniniwala ka, ano. Pero palagi kang i-redeem ng Lord na you are worthy, na gagamitin ka niya. And ang ganda lang kasi yung Lord, kung ano yung sinasabi niya, pinapatunayan niya na, alam mo yun, yung kagaya ng mga ginagamit niyang people, hindi naman yung mga perfect. And kung tutuusin, mayroong mga perfect na naman doon na, siya na lang. Diba? Sana ito na lang. We love perfect people. Diba? Kaya nga kapag sa mga sa school pa lang, lagi tayong namimili ng matalino na magli-lead sa atin. Because yun yung natin na mas deserving yung mga perfect, mga matatalino. Pero yun nga, yung thought ng Lord is magkaiba sa thought natin. And if ever man na dumating sa point na meron tayong mga unresolved yesterdays, yung mga tayo ba yung nakasakit or tayo yung nasaktan, and kahit na ilang taon na yung lumipas, kapag nabibring up, masakit pa rin. If there are chances, resolve it. And kapag nangyari ulit, huwag niyang takbuhan. Diba? Kasi personally, ayoko ng I don't mind kung it ends
sa good terms or bad terms. Basta ang mahalaga lang sa akin, kung wala na, wala na. Unfriend, mga ganun. Hmm, yung mga ganun. So, pero dun ko natutunan na, ay, hindi pala dapat ganun. Hanggat may, hanggat may chance to end it in good term, end it in good term. And, ayun, yun lang. Start ka na mag- Kala ko magtutuloy-tuloy English eh. Okay. Ah, may mga kagaya natin na naniniwala tayo sa Diyos pero hindi natin makita yung ating tunay na kalagayan. May mga tao na hindi sila naniniwala na malaki ang pagkakasala nila sa Diyos. May mga tao naman na hindi talaga nila nakikita ang sarili nila na meron silang kasalanan. The problem lies kapag mali ang percept mo sa iyong sarili. Sabi nga ng isang matalinong tao, first step to solve the problem is to recognize the problem. Kapag hindi ka maniwala na ikaw ay makasalanan tao, it is possible for you to express love towards God. Hindi mo maipapadama sa Diyos yung hindi mo maipapakita at hindi mo rin mararamdaman yung pangangailangan ng pagbabalik ng utang na loob sa Diyos, pagbabalik ng paglilingkod or pagsasakripisyo para sa Kanya, or doing something para paano ba sabihin, para mabayaran mo yung pinapaniwalaan mong nagawa niya sa yung pagpapatawad. Ayan. So, mahirap naman magbalik ng ng utang na loob sa tao kung hindi ka naniniwalang yung tao na yan may nagawang mabuti sa'yo. Kahit na ang totoo meron. Pero kung sa percept mo, kung sa perception mo, parang ano naman yung nagawa niya, para yan lang eh. Di ba merong ganon? Para yan lang eh. So, pagka ganon ng tanaw mo, hindi ka makakapagbigay sa kanya o makakapagbayad ng utang na loob kasi anong tingin mo, yung kanyang ginawa, small thing, maliit na bagay lang. So, sa aking palagay, lahat tayo nakakaranas ng mabubuting bagay. Every day. Ako naniniwala, araw-araw nakakagawa tayo ng mabubuting bagay. Ang problema nasa atin. Yung pagta-translate natin ng goodness na ginagawa sa atin ng ibang tao, sa'yo parang hindi pa mabuti or kulang. O kaya hindi ka nagiging thankful, hindi ka nagiging mapagpasalamat. Yan. Minsan may argument kaming mag-asawa. Sabi ko, iniisip ko yung bakit kaya ganito to? Meron siyang mga sinasabi sa akin. Minsan iniisip kong ganon. Pero I try to balance my thinking. Sabi ko, pagka nagluluto siya, hinahainan niya ako. Pinagluluto niya ako pansit canton, pati itlog. Tapos siya yung nagbabalat. Yan. So, sabi ko, yung ginagawang mabuti ng kapwa mo, pwede nang kapalit yun sa kung ano mang nagawa niya sa'yo eh. Parang ipagpalagay mo na mas maraming mabuting nagawa kaysa sa masama. Parang ganon. What I am trying to do is, I am trying to recognize the goodness. Yung ginagawa sa akin ng tao. Lagi ko talagang hinahanap yung punto na paano ko ma-appreciate ang tao na to. Ayan. So, napansin ko, kapag ganun ka mag-isip, nakakagaan sa loob mo na parang nakakagaan sa loob mo dahil hindi mo masyadong pinagpupokosan yung ginawa niyang hindi mo gusto.
kundi tinatry mong i-reach yung 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 katotohanan na at some point, kahit kaunti o marami, nakagawa siya sa'yo ng mabuti, and you are trying to appreciate that goodness, yung nagawa niya sa'yo ba? Di ba? So, pag-isipan natin, may salita si Jesus na mapapaisip ka. Meron siyang word na tinuro niya sa isang tao. Dahil itong tao na to, hindi niya maintindihan bakit yung babae mahaba ang buhok, tapos medyo kulot. Hindi siya. Medyo kulot. Si Mary Magdalene. Yan. Alam niyo ba yun? Mahaba buhok nun. Si Christ, kumakain siya sa isang bahay ng Pariseo. Pumasok itong babae, binasag yung alabaster jar, binasag, and then, what happened? Basahin nga natin. Sa Luke chapter 7, subukan muna natin itong story. Total, may time pa naman. Sa Luke chapter 7, kasi habang nagsasalita si Steph, naalala ko itong story na to at nag-flashback sa akin itong sinabi ni Christ. Ayun. So mahabang story to. Simulan natin sa 41 hanggang 47. Ito, para lang meron tayong background sa puntong gusto kong sabihin sa inyo. Luke 7:41 hanggang 47. Sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa, at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na nagmamahal sa pinagkakautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad na mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa inyong bahay at hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kakahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya, ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. Ayun. So, ewan ko, nakukuha niyo yung punto ko, no? Ang sabi ni Kristo, yung pinatawad ng kaunti, kaunti din ang pagmamahal nun. Yung pinatawad ng marami, marami din, malaki din, malawak din ang pagmamahal nun. Sa makatuwid, yun yung batayan kung bakit may tao na kaya niyang halikan yung paa ni Jesus. Kaya niyang gamitin yung kanyang buhok para punasan yung paa ni Jesus. Nagawa niyang basagin yung pabango na isang taong value ng sahod ng isang manggagawa. Sabi ng Biblia, 1 taon na pagsamasamahin yung isang sahod ng isang manggagawa sa loob ng 1 taon. Yan. Yun yung value ng pabango na hawak ng babae na binasag niya at ibinuhos kay Jesus. Okay? And then, yung may nakakita nun, hindi nila maintindihan bakit nagagawa to ng babae na to.
sige siya ang halik sa paan ng Kristo at pinupunasan niya ng kanyang buhok si Kristo. Okay? At hinuhugasan yung kanyang paa sa pamamagitan ng kanyang luha at ng pabango. Hindi pinanghinayangan ng babae, unang-una yung pabango. Kanya yun. Pero binasag niya para kay Kristo. Pangalawa, hindi niya ikinahiya yung kanyang buhok na ang buhok kasi nung araw sa babae, lumalarawan sa dangal. Sa dangal. Sa babae nung araw, ang mahabang buhok ay karangalan ng isang babae. Yan. Kaya halos wala kang makikitang babaeng nagpapakalbo. Kung mayroong babaeng nagpapakalbo o maiksi ang buhok, okay? So, lumalabas doon, sinisira niya yung kanyang dangal. O kaya, the fact na ang kanyang buhok ang ginamit niya para punasan yung katawan ni Christ, especially yung kanyang paa, ibig sabihin, binababa niya yung kanyang dangal. Okay? Binababa niya yung kanyang dangal para lang pagsilbihan ang Panginoong Hesus. But the question is, paano niya nagagawa yon? Hindi lahat ginagawa yon. Kaya, mayroong isa naka-observe. Lucas 7, naka-observe siya sa verse 39, nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya sa kanya, sinabi nito sa sarili, sabi niya sa kanyang sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay makasalanan. So siya hindi niya maintindihan bakit pinapayagan ito ng Panginoon. Okay? Sa makatuwid, kapag ikaw yung tao, halimbawa, ikaw yung tao na na-realize mo, pinatawad ka ng napakarami ng Panginoon. And then, dahil sa katotohanan na yon, nagagawa mong maglingkod ng mas malawak, mas malalim, mas maraming sakripisyo kaysa sa mga taong kasabayan mo na naglilingkod din sa Diyos. Pero ikaw, hindi ka naglilingkod base sa nakikita mo. Naglilingkod ka sa Lord based on love na na-receive mo sa Lord. Okay? So, pagka nakita ka ng iba, bakit ganyan? Sapat na yung punasan mo yung bangko. Okay na yun. Etong isa ginagawa, binabrush pa yung bangko. Bakit kaya ganon? Kasi magkaiba yung percept nila. Nagigets niyo ako? Magkaiba yung perception nila pagdating sa pagtanaw ng utang na loob. Kasi para tayo nagbabayad ng utang na loob eh. Ako sa totoo lang, ang paglilingkod sa Diyos, tinuturing ko itong pagbabayad ng utang na loob. Dahil kahit sa totoo lang, kahit anong gawin kong paglilingkod, hindi ko kayang bayaran yung ginawa ng Diyos. Tama? Ako naniniwala akong gano'n at gano'n ko tinuturing ang paglilingkod sa Lord. Kahit anong gawin ko, hindi ko to kayang bayaran. Kaya sabi ko, ang panalangin ko lagi sa Diyos, every time na nagpipray ako, lagi kong sinasabi, Lord, sana wag mawala sa akin yung katotohanan na pinatawad mo lang ako. Hindi ako naglilingkod para magmalaki, kundi dahil para maipakita ko sa iyo na nagpapasalamat ako sa pagpapatawad mo sa akin. Na pinagkaloob mo sa akin na until now, kung maaari lang, gustong-gusto ko, nararamdaman yun eh. Kaso, hindi ganun eh. Pero sapat na yung alam mo yung totoo. Sapat na yung alam mo yung totoo. 2,000 years ago, may napako sa krus. Imbis na tayo yung pinarusahan, siya yung pinarusahan. At dahil doon, yung katotohanan na yon nagbibigay sa atin ng push, nagbibigay sa atin ng parang motivation sa ating sarili to do something for Jesus. Okay? So, nakadepende yan sa kung ano yung tingin mong ginawa sa'yo ng Diyos. Pag-isipan nyo maigi. Una, ano ba talaga tingin mo sa iyong sarili? Iniisip mo ba na sinner ka? Siguro naman lahat magsasabi, lahat tayo makasalanan. Pero meron tao ganito mag-isip. Yung katabi ko mas makasalanan sa akin. So I'm less sinner. Yon. Kapag iniisip mo, halimbawa, ikaw yung tao. Kristiyano ka, nakita mo yung kapwa mo tao.
Ato, mas matino ako dyan eh. Oo, parehas kami makasalanan. Pero kahit papaano naman, mas matino ako dyan eh. E di palagay mo na totoo, mas matino ka. Ibig sabihin, mas malalim siya maglingkod sa Lord, ikaw mababaw lang. Gets? Kuha nyo? Anong tingin mo sa sarili mo? Doon ka magsimula. Anong tingin mo sa sarili mo? Iniisip mo ba na talagang makasalanan ka? Or iniisip mo na mas less sinner ka at yung katabi mo mas maloko kaysa sa'yo? Oo, maloko ka rin. Pero mas maloko siya. Parang ganon. Alam nyo, doon nakabata yung lalim ng paglilingkod mo sa Lord. Baka kapag inisip mo na ikaw yung pinakamasamang tao sa mundo at pinatawad ka lang ng Diyos, baka magawa mong ipampahid yung buhok mo sa semento bilang pagpapakita ng pagbaba ng dangal. Kasi nakita mo si Kristo, binaba niya yung dangal niya para sa iyo eh. Hindi mo ba kayang gawin yung para kay Lord? Ibaba mo yung dangal mo para sa Kanya. Kasi si Kristo, binaba niya yung dangal niya para sa atin eh. 'Di ba? Madaling sabihin na maglingkod tayo kay Lord kasi siya namatay siya para sa atin. Pero ang totoo niyan, nakadepende pa rin 'yan sa perspective mo sa iyong sarili. Lahat tayo naniniwala makasalanan tayo. Pero lahat tayo hindi convinced na mas makasalanan ka kaysa sa katabi mo. O mas makasalanan ka pa, tinan mo? Di sa totoo lang, natutukso tayo na ganun tayo mag-isip. Sometimes, baka di natin napapansin, yun ay pagdadaya sa atin ng kaaway na o sige, hindi ka naman kayang pigilan ni Satanas na maglingkod sa Lord eh. Pero kaya niyang i-distort yung perspective mo patungkol sa iyong sarili. 'Di ba? Kaya imbis na mas makagawa ka ng mas malalim na bagay para sa Diyos, hindi mo nagagawa dahil pinipilit mong i-inline yung tingin mong na-receive mo sa kung ano lang yung nararamdaman mo. Parang ganito, parang kung ano lang yung binayad sa akin, yun lang din yung trabaho ko. Ayun. Kuha nyo? Tingin mo, eto lang naman yung naramdaman ko eh. 5 kilo lang naman tinulong nila sa akin eh. Sapat na siguro yung walis-walis. 'Di ba? Kung naniniwala ka na dakila ang ginawa ng Panginoon, okay? Mas maniwala ka na mas may dapat gawin ka para magbayad ng utang na loob. Tayong mga Kristiyano, tinawag tayo para maglingkod sa Lord. Tinawag tayo. We are called to serve. We are saved to serve. Sabi ng Biblia sa Hebrew 9:14, tinawag tayo, niligtas tayo sa kadahilanan ng paglilingkod sa Diyos. Pero paano ka maglilingkod sa Diyos kung ang tingin mo sa iyong sarili, mas righteous ka kaysa sa katabi mo? Tama? Tigilan natin na mag-isip na mas makasalanan siya kaysa sa akin. Tingnan mo na lang sarili mo. Ang sabi ng Biblia, wag mo nang ihambing sa iba ang iyong ginagawa. Okay? Kasi kapag ka naghambing ka mamaya tumao na wala siya sa ulirat gumawa, di nagpe-fail siya sa kanyang ginagawa. Ikaw naman, tumao naman na nasa wisyo ka, di ang ganda ng performance mo. Tapos yung moment na yon bigla ka nagkumpara. Titinan mo, mas magaling ako sa kanya eh. 'Di ba? Yung pala, kaya pala lumalabas na mas magaling ka kasi wala lang siya sa wisyo. Paano kung, na good mood siya, tapos bumaliktad naman? Di ba? Bisa kasi ang tao, nakadepende ang performance niya sa kanyang trip eh. Kapag maayos yung isip niya, maayos din ang performance niya. Pero kapag tuliro siya, wala rin sa ayos yung performance niya eh. Kaya, hindi mo talaga kayang sabihin na mas nakakaangat ka kaysa sa iba. Okay? Dahil kapag ganun tayo mag-isip, mamaya, isang araw, ilabas niya yung galing niya eh. Tama? Baka kapag nilabas niya yung galing niya, lumabas na, mas marami siyang alam sa'yo. Na mas magaling siya sa'yo. 'Di ba? Baka kasi sa ngayon, hindi lang siya
Alam niyo yun, hindi lang siya, ah, tawag doon, hindi lang malakas ang loob niya. Paano kung biglang lumakas na yung loob niya? Di ba? Ganyan ang tao eh. Tama? Pero pagdating sa kasalanan, pagdating sa kalagayan natin sa Diyos, wag na wag mong i-compare ang sarili mo na mas righteous ka kaysa sa iba. Dahil lahat tayo nagkakasala. Unang-una po, ang Diyos hindi naman nagkikilo ng kasalanan. Sa atin lang naman yun. Tayo lang naman gumagawa nun. Iniisip natin, mas mabuti akong tao dahil ito lang naman yung ginawa ko. Ikaw ginawa mo, nagnakaw ka ng 100, ako 5 piso lang. Diba? So, iwas natin yon. Ang maigi, ang gawin natin, tingnan natin ng sarili natin. Okay? Huwag natin tingnan yung iba. Hayaan mo yon. Tingnan mo lang sarili mo. Okay? Ang Diyos, gusto kanyang iligtas sa kasalanan. Gusto kanyang iligtas sa kasamaan. Alam niyo naman kasi, ang kayang gawin ng kasalanan, Isaiah 59 verse 2. Yung kasalanan kasi, hindi yan dapat naghahari sa atin eh. Sabi ng Isaiah 59 verse 2, Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Ayun. Ang sabi doon, ang ating kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Kasi kapag tayo namumuhay tayo sa kasalanan, nahihiwalay sa atin ang Diyos. Okay? Pero ang Diyos, tinatry niya tayong i-reach out. Okay? Inaabot tayo ng Panginoon. Ngayon, ako naman naniniwala na lahat tayo ay naabot na ng Panginoon. Ang gawin natin, tayong mga tumanggap na sa Panginoon, tinanggap na natin si Kristo. Colossians chapter 2, verse 6. Tayo kasi tinanggap na natin si Kristo eh. Kumbaga, na-reach out na tayo eh. Ano dapat ang ginagawa natin ngayon? Yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pagkikipag-isa sa Kanya. Ayun, sabi ng Biblia, yamang tinanggap ninyo si Kristo, mamuhay kayong nakikipag-isa sa Kanya. Yan. Hindi naman kasi na naniniwala tayo sa Diyos, tinanggap natin ng Panginoon, tapos namumuhay pa rin tayo sa paraang gusto natin. Okay? Alam nyo, para magamit tayo ng Panginoon, dito po ako magtatapos. Sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 20, sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. May yari sa ginto o sa pilak, meron namang yari sa punong kahoy o sa putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at mayroon namang pang-araw-araw. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan, sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa. Kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Tingnan nyo, no? Tinutukoy lang po dito, hindi tayo pare-parehas ng kalagayan ng paglilingkod sa Lord. Meron sa atin putik, kahoy, pilak o ginto, merong ginagamit sa natatanging okasyon, merong ginagamit sa pang-araw-araw. Lumalarawan ito sa pagka naglilingkod tayo lahat sa Panginoon. Hindi tayo pare-parehas ng function. We have different function sa paglilingkod natin sa Lord. But whatever your function is, ang sabi ng Biblia, bilang kasangkapang ginagamit ng Panginoon, lumayo ka sa masama. Dahil yan ang kondisyon ng Panginoon sa mga taong kanyang ginagamit. Okay? Si Moses, kaya yan in-isolate ng Panginoon para makita ni Moses yung kahalagahan ng kabanalan. Para makita ni Moses yung kahalagahan ng holiness. Kasi ang Lord nagpakilala sa kanya as a holy God. Kaya nga yung first encounter ni Moses kay Lord, ang ginawa niyang Panginoon kay Moses, ang sabi niya, hubarin mo ang iyong sandalyas. Kailangan mapagtanto ni Moses na ang Diyos na kanyang paglilingkuran ay Diyos na banal. Hindi nagtotolerate ng masama.
at kasalanan. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, yung throughout na paglilingkod ni Moses, medyo bloody. Bloody. Kasi ini-eliminate talaga nila sa kanilang grupo yung taong ayaw sumunod sa Diyos. Ini-eliminate talaga nila. Tinatry nilang isave ang Israel to be a holy nation na walang taong compromise yung kanyang pamumuhay. Dapat lahat banal. Lahat holy. Okay? Yun, yung holiness ang isa sa talagang matibay na nakuha ni Moses patungkol sa Diyos, yung kabanalan. Kasi gusto ng Diyos yung mga maglilingkod sa Kanya, kilala siyang banal. Kung banal siya, ang sabi ng Biblia, magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos na tumawag sa inyo ay banal. Okay? So, tumayo tayo. Yan. So, nabanggit natin yung kabanalan. So,